Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa magkapatid na sina Omar at Rico na tumakas mula sa sarili nilang baryo upang hindi sila maging aswang gaya ng mga naninirahan doon. Sa tulong ng dating manunugis na si Gabriel ay nakapagsimula ng panibagong buhay ang magkapatid. Ngunit hindi matahimik sina Omar at Rico dahil naiwanan nila ang kanilang mga magulang sa lugar na kanilang tinakasan. Hindi pa nga ba huli ang lahat para iligtas ng magkapatid ang kanilang mga magulang? Tutulungan kaya sila ni Gabriel, gayong matagal na nitong tinalikuran ang pagiging manunugis dahil sa mapait nitong karanasan. Ngunit bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Bilisan nyo! Tumakas na kayong dalawa! Tumakbo kayo na mabilis! At huwag na kayong lilingon! Omar, ikaw na muna ang bahala kay Rico. Huwag mo siyang pababayaan, anak. Huwag niyong kakalimutan na mahal namin kayo ng tatay niyo. Pero, Nay, sumama na po kayo sa amin ni tatay sa pagtakas. Sama-sama na lang po tayo umalis dito, Nay. Hindi maaari. Paparating na sina Lucio. Kailangan may haharang sa kanila, anak. Nay, hindi po ba pwedeng kausapin niyo na lang si Lucio na ayaw niyo kaming maging aswang ni Kuya Omar? Ginawa na namin yon. Pero ang sabi ni Lucio ay kailangan gawin ng nakatakda. Kaya't sige na, umalis na kayo. Huwag kayong mag-alala. Susunod kami sa inyo ng tatay nyo. Mag-iingat kayo mga anak. Pero Nay, sinabi nang umalis na kayo. Umalis na kayo! Hindi na napigilan ng binatilyong si Omar ang pagluwa nang sumigaw na ang kanilang nanay. Dala ang isang bag na nakasukbit sa kanyang likod ay hinawakan niya sa braso ang nakababatang kapatid na si Rico at magkasama silang tumakbo patungo sa malawak na gubat sa likod ng kanilang kubo. Malamig ang hangin ng gabing yon, ngunit tagaktak ang pawis ni Omar sa muka dahil sa labis na tensyon na kanyang nararamdaman. Mabilis ang pagakbang nila ni Rico at sinuong nila ang masukal at madilim na kagubatan. Isinilang sina Omar at Rico sa isang baryo na pinamumunuan ni Lucio. Isa yung baryo na malayo sa mga tao. Lahat ng tao sa baryo na yon ay ginawang aswang ni Lucio upang umatake sa iba't ibang lugar. Galit sa mga tao si Lucio dahil itinakwil ito ng mga tao sa baryong pinanggalingan nito nang malaman na isa tong aswang. Kaya gumawa si Lucio ng isang baryo kung saan ito ang tinitingalang pinuno ng lahat. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo, ay biglang nadapa si Rico. Mabilis na dinaluhan ni Omar ang nakababatang kapatid at nakita niya ang dumudugong sugat sa tuhod nito. Ang laki ng sugat mo! Kaya mo pa bang tumakbo, Rico? Kaya ko pa, kuya. Malayo naman to sa bituka eh. Pero baka maubusan ka ng dugo ah. Ano kaya kung bumalik na lang tayo kina nanay at tatay? Kuya, hindi na tayo pwedeng bumalik doon. Siguradong nandun na si Lucio para hanapin ka. Sandaling natigilan si Omar. Sa gabing yun kasi, ay sasalinan siya ni Lucio ng pagiging aswang dahil 15 anyos na siya. Ngunit tutol ng mga magulang nila na maging aswang sila ni Rico. Alam ng mga magulang nila na isang malaking pagkakamali na nagpasakop sila kay Lucio.
Araw-araw ay nagsisisi ang nanay at tatay nila kung bakit hinayaan ng mga ito na maging aswang ang mga ito, gaya ni Kalusyo. Marahang tumayo si Rico at sa kabila ng sugat sa tuhod ay nakita ni Omar ang katatagan nito. Tara na kuya, tumakbo na tayo at baka malaman pa ni Kalusyo na nandito pa tayo. Sigurado ka bang kaya mo, Rico? Kahit hindi ko kaya, ay kailangan kong kayanin kuya. Tara na! Nauna nang tumakbo si Rico kay Omar. Makalipas ang ilang segundo, ay sumunod na si Omar kay Rico hanggang sa magkasabay sila sa pagtakbo. Nang marating nila ang isang malaking puno ng balete sa gitna ng gubat, ay huminto sila sa ilalim nun. Luminga si Omar sa paligid, unti-unting bumangon ng takot sa dibdib niya. Mabuti na lang at bilog ang buwan dahil kahit papano ay may naaaninag sila sa paligid. Dito na muna tayo, Rico. Ang sabi ni nanay ay dito natin sila hihintay ni tatay, di ba? Wala bang pagkain at tubig dyan sa bag mo kuya? Medyo nagugutom na kasi ako eh. Talagang pagkain pa rin ang iniisip mo sa sitwasyon natin ngayon, Rico. Pambihira ka. Mamaya ka na kumain kapag nandito na si nanay. Ang layo kaya ng tinakbo natin. Malamang ay magugutom ako. Sana naman ay sumunod kagad si nanay at tatay. Saan ba kasi tayo pupunta kuya? Hindi ko pa alam, Rico eh. Pero sa pagkakaalam ko ay magpapakalayo-layo tayo para hindi na tayo masundan ni Kalusyo. Bakit kasi hindi pa pumayag si nanay na maging aswang ako eh. Hindi na sana natin to kailangang gawin. Pagkatapos ng mga ginawa ni nanay at tatay sa atin, ay ganyan pa ang sinasabi mo kuya? Siyempre, nakita nila na hindi maganda ang buhay ng mga aswang sa baryo natin. Biruin mo, habang buhay kang magiging alipin ni Kalusyo, kailangan sundin mo lahat ng mga gusto niya. Tapos, papatay ka pa ng tao. Napilitan lang naman pumayag doon si nanay at tatay na maging aswang kasi wala pa silang anak. Pero ngayong may mga anak na sila, siguro nag-iba na ang pananaw nila sa buhay. Ang dami mo namang kagad sinabi. Siyempre, kailangan kong liwanagin ang pag-iisip mo, kuya. Saka, kung gusto mong maging aswang, ako, ayoko. Nakikita ko yung ibang mga bata sa ibang baryo, nakakapaglaro sila. Gusto ko nang maging ganun. Gusto kong maging normal na tao lang. Itinikom na lang ni Omar ang kanyang bibig. Alam niya kasi na hindi siya mananalo kay Rico. Kahit mas matanda siya sa kanyang kapatid, ay parang si Rico ang panganay sa kanilang dalawa. Para itong mas matanda ko magsalita at mag-isip. Hindi kagaya niya na palaging pinapangunahan ng takot. Matyagang naghintay ang magkapatid sa ilalim ng puno ng balete. Si Rico ay nakaupo lang sa nakausling ugat habang si Omar ay panayan lakad sa paligid ng puno. Hindi siya mapakali kung ano-ano na ang tumatakbo sa isip niya. Sa tansya niya ay mag-iisang oras na silang naghihintay doon ni Rico, pero kahit anino ng kanilang mga magulang ay hindi pa nila nakikita. Kuya, pwede bang pumirma ka lang sa isang pwesto? Pambira, ako nahihilo sa'yo eh. Paano ba kasi? Nag-aalala ako kay nanay at tatay eh. Bakit ang tagal nila? Dapat nandito na sila, di ba? Darating din naman ngayon. Kumalma ka lang. Hanip, ibang klase ka rin no? Nagagawa mong kumalma habang hindi natin alam kung ano na nangyayari sa mga magulang natin? Hindi ko naman kasi mapipigilan ang pagkalam ng sikmura ko, kuya. Sa nagugutom na ako eh. Magsasalita pa sana si Omar nang may makita silang mga liwanag mula sa sulo ng apoy na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Napatayo si Rico at tumawak sa braso niya. Kuya, nandiyan na yata ang mga alagad ni Kalusyo. Hinahanap na nila tayo. Tara na, tumakas tayo dito. Pero ang sabi ni nanay ay dito natin sila hintayin ni tatay. Hindi ka talaga nag-iisip kahit kailan, kuya eh.
Kapag naabutan tayo ng mga yan, paniguradong sasaktan nila tayo. Tara na kasi! Nang sandaling yon, ay mabilis na bumalik sa alaala ni Omar ang isang binatilyo sa baryo na nagtangkang tumakas dahil ayaw maging aswang. Hindi nagtagumpay ang binatilyo sa pagtakas at nahuli yun ni Nakalusyo. Patiwarik na itinali ang binatilyo sa isang puno at hinayaang magutom hanggang sa mamatay. Dahil doon ay nagdesisyon siyang sundin si Rico kahit labag yun sa kanyang kalooban. Sabay silang tumakbo ng mabilis palayo sa mga aswang na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nang lumingon sila, ay nabanaag na nila ang anino ng mga aswang na siguradong naghahanap nga sa kanila. Kailangan muna nating magtago, kuya. Kapag nagpatuloy tayong tumakbo, ay siguradong makikita lang nila tayo. Ayun, doon. Doon tayo magtago. Isang pababang lupa ang itinuro ni Rico. Nagpadulas sila roon at bumagsak sila sa makapal na halaman. Isiniksik nila ang sarili nila sa halaman at nang dumaan ng mga aswang sa itaas kung saan sila nagpadulas ay halos pigilan nila ang kanilang paghinga. Nakita nila si Kalusyo na nasa anyong tao na huminto sandali. Baka sa mukha ng matandang aswang ang galit. Hanapin ko ang dalawang anak ni Carmina. Hindi pwedeng makatakas sa mga yon. Kailangan nilang maparusahan. Sigurado ako na hindi pa nakakalayo ang mga yon. Nagpulasan ng mga aswang sa iba't ibang direksyon. Tila mga gutom na hayop ang mga yon na naghahanap ng pagkain. Mas lalong nanginig ang katawan ni Omar sa labis na takot. Alam niya kasi na hindi maganda ang mangyayari sa kanilang magkapatid sa oras na mahuli sila ni Nakalusyo. Hindi nagtagal ay nawala na si Nakalusyo sa kinatatayuan ng mga yon. Ganun pa man, hindi pa rin umalis sina Omar at Rico sa kanilang pinagtataguan. Hindi lingid sa kaalaman nila na malakas ang pakiramdam ng mga aswang, lalo na ni Kalusyo, kaya't kahit maliit na galaw nila ay maaaring maramdaman sila ng mga ito. Hindi na malayan ng magkapatid na nagawa nilang makatulog habang nakatago sila sa makapal na halaman. Nang dahil sa pagod sa pagtakbo, ay nahulog sila sa mahimbing na pagkakatulog. Sa pagbukas ni Omar ng kanyang mga mata, ay sumalubong sa kanya ang nakakasilaw na liwanag ng paligid. Ginising niya ang kapatid niyang si Rico na tulog pa rin sa tabi niya. Rico! Rico, gising! Rico, gising! Umaga na, Rico! Pupungas-pungas na gumising si Rico at tila wala sa sarili itong tumayo. Anong almusal, kuya? Gutom na ako. Ano bang almusal ang sinasabi mo, Rico? Nandito tayo sa gubat. Ha? Ay, oo nga pala, no? Tumakas tayo kagabi sa baryo. Buti na lang at hindi tayo naabutan ni Nakalusyo. Kung hindi, yari talaga tayo. Sinabi mo pa. Pero, kumusta na kaya si nanay at tatay? Ano nang gagawin natin ngayon, Rico? Bakit ako tinatanong mo, kuya? Ikaw tong panganay, di ba? Dapat ikaw ang nagdidesisyon. Pero, pwede bang kumain na muna tayo? Siguro naman may pagkain na inilagay si nanay dyan sa bag mo, kuya. Sandali lang, titignan ko. Umupo si Omar sa lupa at tumabi si Rico sa kanya. Binuksan niya ang bag at tumambad sa kanya ang ilang piraso ng mga damit nila ng kanyang kapatid. Inilabas niya ang mga damit at sa pinakailalim ng bag ay may nakita siyang isang plastik na naglalaman ng ilang piraso ng tinapay. Meron din doon 2 plastik na bote na may lamang tubig. Kinuha niya ang isang bote at inabot kay Rico. Sunod niyang inabot ang isang plastik ng tinapay. Sabi ko naman sa iyo may pagkain at tubig dyan sa bag mo . Sige na, kumain na muna tayo. Pagkatapos ay hahanapin natin yung puno ng balete.
Doon natin dapat hintayin si nanay at tatay. Nagsimula na silang kumain. Napatulala si Omar at bumalik sa alaala niya ang mga nangyari nung nakaraang gabi. Sa totoo lang, gaya ni Rico, ay ayaw niya ring maging aswang. Ayaw niyang pumatay ng tao at gawing pagkain ang mga ito. Ano na kaya nangyari kina nanay at tatay? Sana naman ay hindi sila sinaktan ni Kalusyo. Siguro naman ay hindi. Hindi ba't kakaunti na lang ang aswang sa baryo natin? Hindi pa payag si Kalusyo na mabawasan ang bilang ng aswang doon. Kaya nga lahat ng mga nasa edad na 15 gusto niya ng gawing aswang kagad eh. Hindi man lang niya tayo binibigyan ng kalayaan na makapili kung gusto ba nating maging aswang o hindi. Talagang sapilitan ng lahat sa kanya. Matapos nilang kumain, ay agad na naganda sina Omar at Rico upang hanapin ang puno ng balete sa gitna ng gubat. Tahimik silang naglakad, maliwanag ang araw at payapa ang paligid. Ngunit habang lumalalim ang kanilang paglalakad, ay unti-unting nagbabago ang itsura ng paligid. Hanggang sa napansin ni Omar na hindi na siya pamilyar sa kanilang nilalakaran. Rico, naliligaw na ba tayo? Aba, malay ko kuya. Hindi ba ikaw ang nakakaalam ng daan dito? Kasi Rico, parang naliligaw na tayo eh. Hindi ko na alam tong lugar na to eh. Hindi ko na maalala kung saan ang daan pabalik sa puno ng balete. Ano? Bakit ngayon wala sinabi? Ano ba naman yan, kuya? Pwede bang wag mo na akong sisihin? Hindi ba tumakbo tayo kagabi nang hindi natin alam kung saan tayo pupunta? Nawala na tayo sa tamang daan, kaya hindi ko na maalala kung paano tayo makakabalik sa puno ng balete. O sige, ganito na lang ang gawin natin kuya. Maglakad-lakad na lang tayo at sigurado ko na makikita natin ulit ang daan papunta sa puno ng balete. Nagpatuloy ang magkapatid sa paglalakad. Pero habang tumatagal ay paulit-ulit silang umiikot sa parehong lugar. Lumipas ang mga oras hanggang sa nagsimula ng bumaba ang araw. Napalitan ng dilim ang liwanag at nagsimulang lumamig ang hangin. Hindi na nila makita kung nasaan ang puno ng balete. Kahit saan sila dumaan ay hindi pa rin nila makita ang tamang daan. Hindi na kinaya ni Omar ang lahat, kaya napaluhod na siya sa lupa at umatungal ng iyak. Mabilis siyang nilapitan ng kapatid niyang si Rico at tinakpan nito ang bibig niya gamit ang mga kamay. Kuya, ano ka ba? Huwag kang maingay. Iyak ka pa ng iyak eh. Anong gagawin ko? Sa gusto kong umiyak eh. Nakita mo nang naliligaw na tayo eh. Hindi na natin makita ang daan pabalik dun sa balete. Tapos wala na tayong pagkain at inumin. Ikaw kasi kuya eh. Inubos mo kagad yung tinapay at tubig natin eh. Malay ko ba na maliligaw tayo? Akala ko'y makakabalik kagad tayo dun sa puno ng balete at makikita natin si nanay at tatay eh. Nagpatuloy sa pag-iyak si Omar. Mas lalo pa niyang nilakasan ang kanyang pag-atungal. Sige lang kuya. Lakasan mo pa ang pag-iyak mo. Lakasan mo, itodo mo. Yung siguradong maririnig ka ng mga aswang. Ano? Anong aswang ang sinasabi mo? Talagang nagtatanong ka pa. Hindi ba't hinahanap tayo ni Kalusyo? Malamang hanggang ngayon ay hinahanap pa rin nila tayo. Hindi susuko mga yon hanggang sa mahuli nila tayo at maparusahan. Huminto sa pag-iyak si Omar at may takot siyang tumayo. Oo nga pala. Tama ka, Rico. Sa tingin mo ba ay may aswang na nakarinig sa pag-iyak ko? Sa lakas ng pag-atungal mo kanina, malamang hindi lang aswang ang nakarinig sa'yo, kundi pati na mga tikbalang, kapre at iba't ibang mga labang lupa dito sa gubat. Napayuko si Omar nang dahil sa kahihiyan na pagtanto niya na dapat sa kanilang dalawa ni Rico ay siya ang nakakapag-isip ng tama.
siya ang dapat na mas matapang dahil siya ang panganay. Pero kabaligtaran ang nangyayari dahil si Rico ang mas matapang kaysa sa kanilang dalawa at ito ang mas nakakapag-isip ng tama. Alam ko na natatakot ka ngayon, kuya. Pero nakalimutan mo na ba sinabi ni na nanay at tatay kapag natatakot tayo? Isipin natin na nasa likod lang natin ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Tama ka, Rico. Hindi dapat ako pangunahan ng takot. Huwag ka mag-alala. Dahil simula ngayon ay magiging matapang na ako para sa ating dalawa. Wala nang bagay o nilalang na magiging dahilan para matakot ako. Pagkatapos yung sabihin ni Omar, ay isang nakakatakot na pag-angil ang kanilang narinig sa kung saan. Mabilis na napayakap si Omar kay Rico habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Lumingalinga siya sa paligid. Nanay ko po! Ano yun, Rico? Ikaw naman talaga, kuya, oh. Kasasabi mo lang na hindi ka na matatakot eh. Ano ba kasi yun? Hindi ako sigurado, kuya. Pero mukhang aswang yun. Ano ka mo, aswang? Ibig sabihin nahanap na tayo ni Nakalusyo. Hanggang sa isang aswang ang biglang sumulpot sa kanilang harapan. Matangkad yun, payat at may mahahabang kuko. Nakangisi ang aswang habang unti-unting lumalapit sa kanila. Rico, tama ka, aswang nga. Ano nang gagawin natin? Wala tayong ibang dapat gawin, kuya, kundi ang tumakbo. Tara na! Nang sabihin yun ni Rico, ay agad na hinila ni Omar ang kamay ni Rico at sabay silang tumakbo sa makapal na damuhan. Hindi niya binitiwan ang kamay ng kapatid habang pilit nilang nilalayuan ang nilalang na mabilis ding tumatakbo sa kanilang likuran. Nagpalipat-lipat sila ng daan. Lumusot sila sa makakapal na halamanan at tumalon sa mga bato hanggang sa matagumpay nilang nailigaw ang aswang. Ngunit kahit wala na ang aswang na humahabol sa kanila, ay patuloy pa rin silang tumatakbo sa takot na baka nasa paligid pa rin ito. Sa gitna ng pagtakbo ay bigla silang nakalabas sa gilid ng gubat at natanaw nila ang isang baku-bakong kalsada. Kahit paano ay nakakita ng pag-asa si Omar, ngunit ang nasa gitna na sila ng kalsada ay isang sasakyan ang biglang sumulpot at hindi nila yun nagawang iwasan. Bumangga sa magkapatid ang sasakyan. Bumagsak ang magkapatid at wala nang naalala pa si Omar sa mga sumunod na nangyari dahil nawalan siya ng malay. Ang buong akala ni Omar ay katapusan na nila ni Rico. Kaya naman, hindi siya makapaniwala nang bigla siyang magising habang nakahiga sa isang matigas na papag. Iginala niya ang paningin sa paligid. Nasa loob siya ng hindi pamilyar na kubo. Napansin niya ang benda sa kanyang kaliwang braso. Nang hawakan niya ang kanyang ulo, ay doon niya nalaman na meron din siyang benda roon. Pinilit bumangon ni Omar. Kinabahan siya sapagkat hindi niya nakita si Rico sa kanyang tabi. Naupo siya sa gilid ng papag. Hindi muna siya gumalaw dahil biglang umikot ang paningin niya at sumakit ang kanyang buong katawan. Rico? Rico, nasan ka? Rico? Biglang pumasok si Rico sa kubo at ngumiti ito ng malaki pagkakitang gising na siya. Lumapit si Rico sa kanya at napansin niya na wala itong kahit isang sugat. Mabuti na lang at gising ka na, kuya. Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo masakit pa ang katawan ko. Tapos parang nahihilo ko. Ikaw, bakit parang wala kang kasugat-sugat? Hindi ba nabangga tayo ng sasakyan? Hindi ko nga rin alam, kuya eh. Siguro, mas magaling lang ang guardian angel ko kaysa sa'yo. Sandali. Nasaan ba tayo? Saan lugar to? Dito ka lang, kuya. Sa ako nasasagutin ang tanong mo. Tatawagin ko lang si Kuya Gabriel para malaman niyang gising ka na. Ha?
Sinong Kuya Gabriel? Basta, makikilala mo rin siya. Saglit lang. Magsasalita pa sana si Omar, pero mabilis nang lumabas si Rico ng kubo. Narinig niya ang pagtawag nito sa pangalang Kuya Gabriel. Patuloy na iginala ni Omar ang mata sa kabuuan ng kubo. Meron yung isang kwarto. Ang papag na kinahihigaan niya ay nasa sala. Lupa ang sahig ng buong kubo. May isang lamesa at 2 upuan. Ngunit ang kumuha ng kanyang atensyon ay ang isang estante na may nakalagay na mga maliliit na bote na may laman na langis. Meron ding mga nakasabit na medalyon na hindi niya alam kung ano. Hindi nagtagal ay bumalik na si Rico kasama ang isang matangkad na lalaki na may matipunong pangangatawan. Nakasuot yon ng puting sando at itim na shorts. Kayumanggi ang balat ng lalaki at may seryosong ekspresyon ang muka. Kuya, siya si Kuya Gabriel. Kuya Gabriel, siya naman ang kapatid ko, si Kuya Omar. Siya ang tumulong sa atin, Kuya Omar. Sandali, ikaw ba ang bumangga sa amin ng kapatid ko? Walang hiya ka! Alam mo ba muntik na kami mamatay ng dahil sa'yo? Imposibleng ako ang bumangga sa inyo. Dahil wala akong sasakyan. Sinungaling! Sinungaling ka! Malamang kaya mo kami tinulungan ay dahil nakukonsensya ka, no? Kuya, kumalma ka nga. Pambira ka naman, oh. Nagsasabi ng totoo si Kuya Gabriel. Hindi siya ang bumangga sa atin. Nakita ko mga nangyari nang mabangga tayo ng sasakyan. Tinakbuhan tayo ng kotseng bumangga sa atin. Tapos, nawalan ka ng malay. Kaya nagsisisigaw ako. Buti na lang nga, dumating si Kuya Gabriel kaya tinulungan niya tayo. Dinala niya tayo dito at siya mismo ang gumamot sa mga sugat mo. Unti-unti, nawala ang pagdududa ni Omar kay Gabriel dahil sa sinabi ng kapatid niyang si Rico. Alam niya na hindi magagawang magsinungaling ng kanyang kapatid. Pasensya na kung pinagdudahan kita, Gabriel. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa amin ng kapatid ko. Walang anuman yun. Magpasalamat na rin kayo dahil may kaalaman ako sa panggagamot kahit papano. Kumusta pala ang pakiramdam mo, Omar? Sa inyong dalawa kasi ni Rico, ay ikaw ang mas napuruhan. Masakit pa po ang buong katawan ko eh. Kanina nahihilo ako pero nawala na ngayon. Sa tingin ko naman, ay walang baling yung mga buto. Nabugbog lang ng gusto ang katawan mo mula sa pagkakabangga sa iyo ng sasakyan. May sugat ka rin sa iyong noo, pero hindi naman ganun kalalim ang sugat. Oo nga pala, mamaya ikakain na tayo ng pananghalian. Magpahinga ka na muna. Matapos yun, ay lumabas na si Gabriel. Nang silang dalawa na lang na magkapatid ang nasa loob ng kubo, ay tumabi si Rico kay Omar at pinisil nito ang braso niyang may benda. Aray! Aray! Ba't mo naman ginawa yun? Pambira ka naman, Rico! Tinitignan ko lang kung talagang masakit pa yung braso mo. Baka kasi umaarte ka lang, kuya eh. Talagang naisip mo pang umaarte ako, ha? Nakita mo naman kung ano nangyari sa atin nung banggain tayo ng sasakyan na yun, di ba? Ikaw na nga nagsabi. Pero, maiba ako, Rico. Sigurado ka ba na mapagkakatiwalaan talaga yung si Gabriel na yan? Talagang duda ka pa sa kabutihan niya, kuya. Grabe ka naman. Tinulungan niya na nga tayo eh. Kung hindi dahil sa kanya, baka mamaya patay ka na ngayon, kuya. Bakit ako lang ang dapat napatay na? Hindi ba dapat tayong dalawa? Siyempre, ikaw lang itong napuruan eh. Ako naman eh, okay lang. Saka, alisin mo na nga yan, duda mo kay Kuya Gabriel. Nakakahiya kung maririnig ka niya. Tinulungan niya na nga tayo tapos pinag-iisipan mo pa siya ng kung ano-ano. Nakalimutan mo ba yung sinabi ni nanay at tatay na huwag tayong basta-basta magtitiwala? Hindi ko nakakalimutan yun, kuya. Pero iba si Kuya Gabriel. Mabait talaga siya. Pwede niya naman tayong iwan nung makita niya tayo dun Kasi hindi naman niya tayo kilala. Pero anong ginawa niya? Tinulungan niya pa rin tayo. At dinala pa niya tayo dito sa kubo niya. Biglang natahimik si Omar. Napatingin siya sa kawalan at bumakas sa mukha niya ang pagkabahala.
Kumusta na kaya si nanay at tatay? Ano na kaya ang nangyari sa kanila? Hindi ko rin alam, kuya. Ipagdasal na lang natin na ayos lang sila. Pero sa tingin ko, ay mas makakabuti kung sarili muna natin ang isipin natin ngayon. Isang mahabang katahimikan ang namayani kina Omar at Rico. Ngunit sa isip ni Omar ay patuloy na tumatakbo ang tanong kung ano na ang nangyari sa mga magulang nila. Labis siyang nababahala sapagkat naisip niya na baka ang mga ito ang pagbalingan ng galit ni Lucio dahil sa pagtakas nila ni Rico. Makalipas ang ilang minuto ay sinabi na ni Gabriel kina Omar at Rico na kakain na sila. Tumulong ang magkapatid sa paghahain. Pritong isda at sinabawang talbos ng kamote ang ulam nila. Maganang kumain sina Omar at Rico. Hanggang sa sandaling yun ay hindi pa rin makapaniwala si Omar na buhay pa sila ng kapatid niya. Matapos ang pinagdaanan nila ng 2 gabi sa gubat. Sa gitna ng pagkain ay biglang nagsalita si Gabriel. Oo nga pala. Pwede ko na bang malaman kung ano nangyari sa inyong dalawa? Hindi pa po ba nasasabi sa inyo ni Rico? Hindi ko na muna sinabi sa kanya, kuya. Ang sabi ko kasi ay 2 dapat tayo magkwento sa kanya. Sa dami kasi na nangyari sa atin ay mapapagod ako panigurado. Kaya dapat 2 tayo magkikwento sa kanya. O ngayon, maaari niyo nang sabihin sa akin kung ano ba talaga nangyari sa inyong dalawa. Mas madali ko kayong matutulungan kung alam ko ang kwento nyo. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Omar. Uminom muna siya ng tubig dahil pakiramdam niya ay may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan. Hindi ko po alam kung maniniwala po kayo sa sasabihin namin o hindi. Pero ang totoo po ay galing kami sa isang baryo ng mga aswang. Sa lugar po namin ay isang aswang ang namumuno. Siya po si Lucio. Lahat po ng tao ron ay ginawa niyang aswang upang magkaroon siya ng isang hukbo ng mga aswang. Galit po siya sa mga tao. Kaya po niya gustong magbigay ng takot at kamatayan sa mga tao na tinaboy siya noon. Dahil sa pagiging aswang po niya. Kung ganon, ay aswang din kayong dalawa. Hindi po, Kuya Gabriel. Hindi po kami aswang ni Kuya. Pero ang sabi ni Omar ay galing kayo sa isang lugar kung saan lahat ng nakatira ron ay mga aswang. E di mga aswang din kayo. Oo nga po, galing nga po kami doon. Pero yung mga may edad lang po na 15 pababa ay hindi pa po mga aswang. Nagiging aswang lang po sila kapag umidad na po ng 15 pataas. Yun po kasi ang edad ko. Kaya nakatakda na po akong maging aswang sana. Gagawin na po akong aswang ni Lucio. Pero ayaw po ng mga magulang namin na maging aswang kami kaya pinatakas po nila kami kaya lang po. Naligaw po kami sa gubat kung saan kami kikitain ng mga magulang namin. May isang aswang po ang nakakita sa amin. Hinabol niya po kami hanggang sa makalabas po kami ng gubat at doon na po kami nabangga. Hindi agad nakapagsalita si Gabriel matapos magkwento ni na Omar at Rico. Tila pinoproseso pa nito ang mga sinabi ng magkapatid. Medyo nabahala naman si Omar sa pananahimik ni Gabriel. Kung hindi po kayo naniniwala, ay hindi po namin kayo pipilitin. Alam ko po na mahirap po talagang paniwalaan na nangyari sa aming magkapatid. Mali ang iniisip mo, Omar. Naniniwala ako sa kwento nyo at naniniwala ako sa mga aswang. Kung hindi nyo na itatanong, ay mula ako sa pamilya ng mga manunugis. Ako ang natitira sa lahi namin dahil inubos na ng mga aswang ang buong pamilya ko dahil sa malaki kaming banta sa kanila. Ano pong manunugis? Ang mga manunugis ay mga taong may malaking kaalaman at kakayahan sa pakikipaglaban at pagpatay sa mga aswang. Alam namin kung ano ang kahinaan nila at kung paano sila mabilis na manatalo o mapapatay. Ngunit matagal ko nang tinalikuran ng pagiging manunugis. Simula ng patayin ng mga aswang ang aking pamilya, ay tinalikuran ko na ang mga bagay na yan.
mas malungkot po pala ang nangyari sa inyo, Kuya Gabriel. Sigurado po na napakasakit po na pinatay ang buo niyong pamilya. Nakikiramay po kami. Masakit talaga, Rico. Dahil kailangan kong mabuhay na mag-isa. Pero kahit paano, ay natanggap ko na ang pangyayaring yon. Medyo matagal na rin kasi nang patayin ng mga aswang ang aking pamilya. O sige, bumalik tayo sa inyong dalawa. Kung ganun pala, ay hindi na kayo pwedeng bumalik sa lugar nyo. Opo, Kuya Gabriel. Kaya kakapalan ko na po ang mukha ko ngayon. Makikiusap sana ako na baka pwedeng dumito po muna kami sa bahay nyo. Mangyaring wala po kasi talaga kaming pupuntahan eh. Hindi nyo na kailangan makiusap sa akin dahil bukas ang bahay ko para sa inyo dalawa magkapatid kahit hanggang kailan nyo gusto. Hindi ko kayo maaaring pabayaan dahil naniniwala akong may dahilan kung bakit ako nakakita sa inyong dalawa. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Naluluwang napangiti si Omar. Hindi niya akalain na may taong kagaya ni Gabriel na handang tumulong sa mga taong hindi nito kilala nang walang hinihinging kapalit. Nang sandaling yon ay naging buo na ang tiwala ni Omar kay Gabriel. Naramdaman niya ang kabutihan ng puso ng binata at ang malinis nitong hangarin sa kanila ng kanyang kapatid. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting nasanay sina Omar at Rico sa buhay sa bahay ni Gabriel. Maaga silang gumigising upang tumulong sa mga gawaing bahay. Hindi sila inubliga ni Gabriel na kumilos. Pero para kina Omar at Rico ay yun lamang ang paraan upang makaganti sila sa kabutihan nito. Nag-iigib sila ng tubig, naglilinis ng paligid at naghahakot ng kahoy na panggatong. Sa likod ng bahay ay may maliit na kulungan ng mga manok na siyang pangunahing pinagkakakitaan ni Gabriel. Sama-sama nilang pinapakain ang mga ito tuwing umaga at hapon. Hindi man nila kadugo si Gabriel, ay naging magaan ang pakikitungo ni Gabriel sa magkapatid. Kapag tapos na ang gawain, ay binibigyan sila ni Gabriel ng sapat na oras upang makapagpahinga. Sabay-sabay silang kumakain na parang isang tunay na pamilya. Sa katahimikan ng lugar na yon, ay pansamantalang nakalimutan ni na Omar at Rico ang bangungot ng baryong kanilang tinakasan. Isang hapon, habang nagpapakain ng mga manok, ay biglang natigilan si Omar. Hoy, kuya, ano nangyayari sa'yo? Kanina ka pang nakatulala dyan. Naalala ko lang si nanay at tatay eh. Kumusta na kaya sila? Sana naman hindi sila sinaktan ni Nakalusyo. Sigurado ako na hindi sila sasaktan ni Nakalusyo. Baka nga gaya natin tumakas na rin sila eh. Sana nga, Rico. Sana lahat ng sinabi mo ay totoo. Pero kung tumakas sila sa lugar na yon, baka mahirapan sila sa paghahanap ng ligtas na lugar. Mga aswang sila eh. At kapag may taong nakaalam na mga aswang sila, ay paniguradong sasaktan sila ng mga to. Napakaswerte natin kasi hindi pa tayo nagawang aswang ni Kalusyo. Ipinagpatuloy na ng magkapatid ang pagpapakain sa mga manok. Ngunit hindi nawala ang pag-aalala ni Omar para sa kanilang mga magulang. Wala siyang ibang dasal ng sandaling yun, kundi ang kaligtasan ng mga ito. Sa kabila ng mga nangyari, ay patuloy pa rin siyang umaasa na darating ang panahon na muling mabubuo ang kanyang pamilya at mapayapa silang mabubuhay na malaya kay Kalusyo. Kinagabihan, matapos maghapunan at maghugas ng mga pinagkainan, ay naupo si Omar sa labas ng bahay ni Gabriel. Meron dong upuang gawa sa kawayan na nasa ilalim ng puno ng mangga. Tumingala siya sa kalangitang puno ng bituin at ipinagdasal niya na sana ay nasa maayos na kalagayan ang kanilang nanay at tatay. Hindi nagtagal ay dumating si Gabriel. Umupo ito sa tabi ni Omar.
Kumusta pala kayo ni Rico dito sa bahay ko? Hindi ba kayo nahihirapan, ha Omar? Ayos na ayos po kami, Kuya Gabriel. Saka, hindi naman po kami nahihirapan eh. Pero hindi nyo naman kailangan na kumilos dito. Sanay ako na ako ang gumagawa ng lahat ng gawain dito. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. May mga naririnig kasi ako sa mga kapitbahay natin na inampun ko kayo para gawing alila. Naku, Kuya Gabriel, wag niyo po silang pakinggan. Kuya Gabriel, kami po ni Rico ang makakapagsabi na kahit kailan po hindi niyo po kami inalila. Kusan loob po namin ginagawa mga gawain dito sa loob ng bahay niyo. Saka sanay naman po kami na kumikilos eh. Napapalo pa nga po kami ni nanay at tatay kapag tatamad-tamad po kami sa bahay namin. Biglang nalungkot si Omar nang nabanggit niya ang kanyang ina. Naalala niya ang pag-aalaga nito sa kanila ni Rico. Sana po talaga ay ayos lang si nanay at tatay, Kuya Gabriel. Ang totoo niyan, hindi ako masyadong makatulog ng maayos sa gabi kasi palagi ko po silang naaalala. Basta palagi mo lang ipagdasal, Omar. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil lahat ng nangyayari sa ating buhay ay mayroon dahilan. Sa una, mahirap unawain kung bakit nangyari ang isang problema. May mga oras na nakwe-question natin ang Diyos. Pero darating ang panahon na malalaman mo kung bakit kailangan yung pagdaanan ni Rico ang ganito kalaking pagsubok. Yan nga lang po ang iniisip ko, Kuya Gabriel eh. Saka mapalad po ako kasi si Rico po ang kapatid ko. Siya po kasi ang parang mas panganay sa amin eh. Mas matapang po siya at mas matalino. Nakikita ko rin na maswerte si Rico na ikaw ang kapatid niya. Na ikaw ang kuya niya. Huwag mong masyadong maliitin ang sarili mo, Omar. Nangilid ang luha ni Omar sa sinabi ni Gabriel. Pinigilan niya ang pagpatak ng kanyang luha, kaya iniba na lang niya ang kanilang pinag-uusapan. Pero alam mo ba, Kuya? Nanibago kami ni Rico sa baryo niyo. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi ang payapa dito eh. Tapos, lahat pa ng kasama natin sa lugar na to ay mga tao. Teka, matanong ko lang. Wala po bang aswang dito? Wala. Walang aswang dito, Omar. Siniguro ko talaga na sa lugar na lilipatan ko ay walang aswang. Kasi ayoko na talagang bumalik sa pagiging maninugis. Saka, talagang tahimik at payapa rito. Hindi ka matatakot na maglakad sa gabi. Doon po kasi sa lugar na pinanggalingan namin, kapag gabi na po, tinitipon po ni Kalusyo ang mga aswang. Tapos, sabay-sabay po silang aalis para umatake po sa iba't ibang baryo. Naawa nga po kami ni Rico sa mga nagiging biktima nila eh. Ang nanay at tatay naman po namin ay wala nang magawa kasi mga aswang na rin po sila. Hindi na nila kayang kontrolin ang pagkauhaw nila sa dugo ng tao, lalo na po kapag bilog ang buwan. Hindi ko maisip kung anong klaseng lugar ang pinanggalingan yun ni Rico. Sa tagal ko naging manunugis, ay ngayon lang ako nakarinig ng isang baryo na puro mga aswang ang nakatira. Mapalad kayo ni Rico dahil nagawa niyong makatakas sa lugar na yon. Tama po kayo, Kuya. Pero sana, kasama namin si nanay at tatay nang tumakas po kami. Nagpatuloy ang pagkikwentuhan ni na Omar at Gabriel. Kahit papano ay nakilala na ni Omar si Gabriel dahil sa pagiging bukas nito sa kanila ni Rico. Nalaman niya na walang asawa si Gabriel at 30 taong gulang na ito. Ganun pa man, ay nais pa rin ni Gabriel na magkaroon ng asawa at bumuo ng sarili nitong pamilya. Mahigit 1 oras din ang itinagal ng kwentuhan ng dalawa bago nagpaalam si Gabriel. Napapasok na ito sa loob ng bahay dahil inaantok na ito.
Pumasok ka na rin maya-maya ha. Medyo malalim ng gabi. Sige kuya, susunod na rin po ako maya-maya. Ngumiti si Gabriel kay Omar bago tumayo at pumasok sa bahay nito. Nang maiwang mag-isa si Omar ay labis siyang nagpasalamat sa Diyos dahil si Gabriel ang nakakita at tumulong sa kanila ni Rico. Naisip niya na hindi pa rin sila pinabayaan ng Diyos dahil sa kabila ng napakahirap na pinagdaanan nila ng kapatid niya ay dinala pa rin sila ng tadhana kay Gabriel. Habang lumilipas sa mga araw, ay pilit na iwinawak ni Omar ang kanyang alalahanin na kanyang nararamdaman para sa magulang nila ni Rico. Umasa siya at nagdasal na ligtas ang dalawa sa anumang panganib, lalong-lalo na kay Ka Lucio. Isang umaga, isinama ni Gabriel si Rico sa palengke, kaya si Omar ang tanging naiwan sa bahay. Habang naghihintay sa pagbabalik ng dalawa, ay nakaramdam siya ng labis na pagkainip, kaya naghanap siya ng pwede niyang gawin. Tumingin-tingin sa paligid si Omar at napansin niyang maalikabok na ang estante na naroon. Nako, mukhang kailangan na nito ng linis ah. Kaya siguro bahing kami ng bahing kasi pulapol na ng alikabok ang mga gamit ni Kuya Gabriel eh. Kumuha ng basahan si Omar at yun ang ginamit niya na pampunas ng mga gamit na nasa estante. Nang matapos siya sa paglilinis doon, ay pumasok siya sa silid ni Gabriel at pinunasan din niya ang mga gamit na naroon. Lalabas na sana siya nang mapansin niya ang isang kahon na gawa sa kahoy na nasa ilalim ng papag. Yumuko siya at hinila ang kahon. Isa yung may kahabaang kahon na medyo luma na. Napuno ng kuryosidad si Omar kung ano ang nasa loob ng kahon. Sinabi niya sa sarili na hindi naman niya papakialaman kung ano ang nasa loob ng kahon, bagkus ay titignan lang niya. Marahang binuksan ni Omar ang kahon. Napasinghap siya nang malaman na iba't ibang sandata ang naroon. May itak na may kakaibang hugis, isang buntot ng pagi, mga patalim na parang sinauna, at meron ding mga medalyon na may mga nakaukit. Ito siguro ang ginagamit dati ni Kuya Gabriel nung manunugis pa siya ng aswang. Ilang aswang na kaya ang napatay niya gamit ang mga to? Nang dahil nasa mga bagay na nasa loob ng kahon ang atensyon ni Omar, ay hindi niya namalayan na dumating na pala sina Rico at Gabriel. Napapitlag na lang siya nang marinig ang malakas na boses ni Gabriel sa kanyang likuran. Omar, anong ginagawa mo? Bakit ka nakikialam sa mga gamit ko? Kuya, nililinis ko lang naman po. Tapos nakita ko po to. Kung naglilinis ka lang, ay hindi mo na sana yan binuksan pa. Lumapit si Gabriel kay Omar. Isinarado nito ang kahon at ibinalik sa ilalim ng papag. Sorry Kuya Gabriel ah. Tinignan ko lang naman yung mga gamit na nasa loob ng kahon eh. Hindi ko alam na iyon pala yung laman nun. Pero sumpaman kuya, hindi ko hinawakan ng mga yun. Tinignan ko lang talaga. Tumingin si Gabriel kay Omar. Unti-unting nawala ang inis sa muka ng binata. Pasensya ka na rin kung nasigawan kita. Ang mga gamit na yun, matagal ko na silang kinalimutan. Kaya ayoko na sanang makita pa ang itsura ng mga yon. Sorry talaga kuya. Hayaan niyo po at hindi ko na po uulitin. Pero kuya, hindi ba gamit mo ang mga yon nung manunugis ka pa? Kung ayaw mo nang makita ang mga yon, bakit tinatago mo pa? Bakit hindi mo na lang itapon? Lahat ng ginamit ko sa pakikipaglaban sa mga aswang ay pamana pa sa akin ng aking lolo at tatay. May sentimental na halaga ang mga yun sa akin. Kaya hindi ko sila kayang itapon na lang ng basta-basta. Isa pa, naisip ko rin na darating ang araw na may pagbibigyan ako o pamamanahan ng mga gamit na yon. Isang tao na maaaring maging tagapagtanggol laban sa mga aswang.
O sige na, tulungan mo na muna si Rico sa pag-aayos ng mga pinamili namin. Hindi ka na ba galit sa akin, kuya? Hindi na, Omar. Basta wag mo na lang uulitin. Pangako po, kuya. Hindi na po ako makikialam ng mga gamit mo. Sorry po ulit. Nagmamadaling lumabas si